Mga posibleng mangyari sa Creamline sa pagkawala ni Gia, No to Finals, Poor Connection, CCS Kawawa. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Tila nga nabunutan ng isang magandang bala ang Creamline dahil sa pag-alis ni Gia Morado de Guzman, ang itinuturing na utak ng team. Bagaman wala pang statement na mula mismo kay Gia, ay marami na rin ang nagpapatunay na talagang go na siya sa kanyang import stint sa Japan. Lalo na noong nag-post ng isang Instagram story ang kanyang teammate na si Michelle Gumabaw na kung saan sinasabi niyang mamimiss niya si Gia, kalakip ang kanilang larawan na magka-video call. Dito ay kinumpirma na nga ni Mitch Gumabaw na talagang mawawala si Gia ng ilang conference sa Team Creamline. Kaya naman, narito ang ilan sa mga possible na mangyari once na mawala si Gia sa team. Malamang ay maiiba ang tempo at galaw ng team. Alam naman natin kung gaano kabilis ang galaw ng isang Gia, kung gaano kasukat, subalit hindi naman natin minamaliit si Kyle Negrito. Talagang iba lamang ang presensya ng isang Gia Amazing. Maaari ding maging crucial ang bawat laro at hindi palaging siguradong panalo ang Creamline, lalo tigit kapag nasa crucial situation or sabihin na nating a must-win set. Dahil dito nga napapatunayan ni Gia ang kanyang galing pagdating sa mga crucial na sitwasyon kung saan niya ibibigay ang bola at kung anong play ang gagamitin niya. Maaari talagang mga papa si Kyle Negrito sa ganitong sitwasyon at magkalituhan ang kanyang mga spikers, knowing pati na may issue sila ni Sed at kung minsan ay hindi pa suwak ang quick niya kay Domingo. Possible na bumaba rin ang ranking sa setting ng Creamline. Alam naman natin na si Gia ay hindi nawawala sa pagiging candidate bilang best setter at syempre nadadala niya ang Creamline. Gayun din ay malamang ay panibagong adjustment na naman sa ibang teammates si Kyle Negrito dahil hindi naman nga siya madalas ginagamit kaya hindi rin nagkakaroon ng mahabang interaksyon sa kanya ang iba pang bench players. Isa naman sa magandang magaganap bilang malamang ay si Kyle Negrito na nga ang magiging main setter ay makakatapat niya na rin ang former FEU Lady Tamaraw setter na ngayon ay nasa Signal at itinanghal na best setter noong nakaraang conference na si Jel Cayuna. Pero ang worst at ang isa sa kinatatakutan na mangyari ay mahirapang makapasok ang Team Creamline sa finals. Lalo't pagaling ng pagaling ang ibang teams habang sila naman ay nabawasan ng isa sa pinakamagaling at itinuturing na key weapon ng koponan. Anong masasabi nyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.